Magandang buhay! Napakaganda nga ang araw natin ngayon at naisipan nating gumawa ng napakasimple na pangmeryenda. Ito po ay cassava balls. Ilang sangkap lang ang kakailanganin natin dito at napakadaling gawin pero napakasarap din. Hi, I'm Dance and this is my channel. Ito po ay 1.2 kilograms na kamuting kahoy. Huhugasan lang po natin ito para matanggal ang mga putik ng kamuting kahoy at pagkatapos po ay babalatan po natin ito. At kapag madaling mabalatan ang ating kamuting kahoy, ibig sabihin lang yan ay bagong ani o bagong kuha ang ating kamuting kahoy dito. Pero pag mahirap balatan, ibig sabihin yan ay old stock na po ang ating kamuting kahoy. At pagkatapos natin mabalatan ang ating kamuting kahoy ay huhugasan muli natin ang ating kamuting kahoy at saka uumpisahan natin yadyarin ang ating kamuting kahoy ng ganito. At kung nahihirapan tayo na magyadyad ng ating kamuting kahoy, ay pwede rin naman tayong gumamit ng food processor dito. Kailangan pinong-pino ang ating pagyadyad ng ating kamuting kahoy dito. Pipigaan lang natin ang ating kamuting kahoy dito para mabawasan ang excess na liquid ng ating kamuting kahoy na niyadya dito at gagamit po tayo ng cheesecloth o malinis na tila para sa pagpiga ng ating kamuting kahoy. At habang pinipigaan po natin ang ating kamuting kahoy ay special shoutout natin si Zinaida D ng Asuncion Street, Binondo, Manila at saka si Teresita Bernardino ng Candelaria, Zambales, si Mimi's Vlog ng Davao City, si Emilita Avelino ng Bukidnon at saka si Arlene Secreto ng Rojas, Palawan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. Ngayon na napigaan na natin ang ating kamuting kahoy dito, ay huwag po natin itatapon ang ating liquid na nakuha sa ating kamuting kahoy. Ipatining muna natin ito ng mga 30 minutes po. Pagkatapos ay i-discard natin ang ating liquid dito at may iwan dito po ay ang cassava starch. Ganito po ang ating gagawin. Dahan-dahan natin ibubuhos ang liquid ng ating piniga na galing sa cassava at pagkatapos ang naiwan ay ganito. Ito po ay cassava starch at ibabalik po natin ito doon sa ating niyadyad na cassava. At magpapadagdag ng lasa po ito kasi pag hindi po natin ito ibalik, parang nabawasan ang lasa ng ating cassava dito. At kung bakit piniga natin ang ating cassava dito ay nagbawas lang po tayo ng konti ng liquid sa ating cassava kasi magiging watery po ang ating mixture po dito at mahihirapan natin ibilog ang ating cassava mixture po dito mamaya. Ngayon naman po ay magdadagdag tayo dito ng 1/3 cup na sugar, 1/2 teaspoon na fine salt, at saka 1/3 cup na powdered milk po dito, 1 teaspoon na vanilla essence at pagkatapos ay imikos-mikos nating sandali ang ating cassava hanggang sa maging well combined ang ating cassava mixture po dito. Halo lang po tayo ng halo lang po tayo ng halo, pero mas maganda sana kung gagamit po tayo ng ating malinis na kamay para ihalo natin para mas madaling mahalo ang ating cassava mixture po dito. Pag nahalo na po natin ang ating cassava, ay i-divide po natin into 3 portions ang ating cassava po dito at may gagawin pa po tayo dito. Ayan, na-divide na natin into 3 equal parts at sa isang parte po ay maglalagay po tayo ng food coloring po dito at ang una kong ginawa ay yung yellow na food color po dito at hinalo lang ko po natin ito ng maigi hanggang sa maging kulay dilaw po o yellow ang ating mixture po dito.
At sa isa pang party naman ay maglalagay po tayo dito ng kulay red na food coloring at ihahalo lang natin ng maigi hanggang sa mag-well combine po, hanggang sa magkulay red po ang ating mixture po dito. At para sa ating panghuling parte ay kulay green naman ang aking ginamit na food coloring po dito. Imikos-mikos lang po natin ito sandali hanggang sa mag-well combine at maging kulay green po ang ating mixture po dito. O ayan, di ba napakaganda ang kulay ng ating tatlong klase na mixture po dito. Mag-scoop naman po tayo ng mga 1 tablespoon dito sa ating mixture at pagkatapos po ay isi-shape po natin ito into a small balls at gagawin lang natin ito lahat dito para sa ating tatlong klaseng kulay na mixture po. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagbibilog ng ating kasama mixture dito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood at para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ngayon naman po ay i-arrange natin sa isang round pan ang ating mga balls po dito. Huwag lang natin kalimutan na i-grease lightly. Grease lang po natin ito ng oil para mas madali natin tanggalin mamaya after mag-steam po tayo ng ating mga cassava balls po dito. Bali, steaming method po ang gagamitin natin pagluto dito sa ating cassava balls po dito. At para hindi po watery ang ating cassava balls. Pero pwede rin naman po ilagay na lang natin sa kumukulong tubig ang ating cassava dito. At ito po ay magiging softer o magiging mas malambot ang ating cassava balls po dito. Mas maganda iserve natin na mainit-init pa ang ating cassava balls po dito pero ipapagulong muna natin ito sa grated coconut. Freshly grated coconut po ang ating ipapagulong dito sa ating cassava balls at pagkatapos ay i-arrange po natin ito sa isang platter at ito na napakasarap po itong pang merienda. Tiyak na magugustuhan po ng ating mga kiddos at ang buong pamilya na rin. At para maiba naman ang ating presentation ay tusukin lang po natin ng bamboo skewer ang ating mga cassava balls po dito. Mas maganda po tingnan kung ganito ang gagawin po natin ito. Isa na naman certified rapsa na pang merienda o kakanin ang ating nagawa po dito at napakasarap po talaga ito at napakasimple lang ang mga sangkap nito. Subukan nyo po.